So ano ba yung kailangan nating i-accomplish? So ganun pa din naman tayo. Okay. Sige. Let's begin. So given is ayon. Tapos natin ng voltage, diyan. So automatically magkakaroon ka ng voltage. Same lang yung voltage natin. So copy lang natin yung voltage. Okay? Yun ang sunod sa voltage natin. So syempre meron niya instantaneous at meron ka makukuha RMS voltage kung tutuusin. Ito na yan, pala yun, sorry. So sunod dyan, syempre kung may voltage ka na, ano sunod nating makukuha? So naturally, yung R mo, same lang. Tsaka yung reciprocal ng ating R which is G. Diba? Magkakaroon ka na din ng G dyan. So pwede nating sabihin, R is equals to 10 ohms. And then at the same time, G is equals to 1 over R, which is equals to 1 over 10, which is equals to 0.1 mho. So sunod natin sa G, syempre, kung may voltage ka na, may G ka na, meron ka ng XC. Ang XC natin ay same lang ng sa pure C. So pure C, 1 over 2 pi FC. Tama? So yung C natin, pure C, same lang, copy-paste, XC. Siyempre, kung yan lang din ang XC mo, automatically, yun lang din ang iyong reciprocal which is BC. So same lang din po yung ating BC. Same na same. Walang pinagbago. So shift store, A na lang muna natin si XC. So dito ay 120 pi times 300 times 10 to the negative 6 inverse shift store A. Okay. Sunod sa XC natin, anong sunod natin gagawin? Siyempre meron tayong impedance. Alam natin that impedance is R plus minus JXC. R plus minus JX, so magiging JXC na siya. So same lang dito. Ano maiiba? Magiging minus. Bakit? Capacitive. So this would be minus. This would be minus AI. So this would be 10 minus AI. Shift store B, which is 10 minus 8 so which is equals to 13.3484 bar angle negative 41.4829. Sunod, after natin ng impedance, anong sunod natin sa impedance? Admittance. Admittance is Y, the reciprocal of Z. So, i-reciprocal lang natin siya. So, 1 over Z, which is 1 over B, which is equals to 0.0561 plus
0.0496 I, which is equals to 0.0749 bar angle 41.4829. Makikita nyo, same lang siya ng angle ng Z, naging positive lang. And alam din natin na meron tayong GEQ at BEQ. Ano may iba sa GEQ at BEQ natin? Siyempre, ang GEQ natin at BEQ natin magiging XC lang yan. Which is equal to, ito pa din. Copy lang natin yan. Sunod, turn ng GEQ at BEQ, pwede na natin kunin si current. So si current natin ay I is equals to V over Z. So copy lang natin, which is 50 bar angle 45 divided by alpha B, which is equals to shift store C is equals to 3.7458 bar angle 86.4829. Okay? Ngayon, nasunod natin dyan. Hindi ko lang alam. Wala pa. Sa current. So, syempre, kung may current tayo, makukuha din natin yung instantaneous at yung maximum current niya. Ganun din. Makukuha natin si instantaneous at si maximum current. So, absolute ng C, square root of 2. Absolute ng C, square root of 2, which is equals to 5.2973. Ang angle natin would be 86 point. So, ibig sabihin, this would be maximum is 5.2973 ampere. Okay? Sunod natin sa mark sa current. Maximum. So, ang sunod natin sa current maximum, syempre meron tayong theta. And alam natin that theta is the absolute argument. Ngayon yung theta natin, may kulang ako dito sa una, pwede natin itong i-absolute. Bakit kailangan natin i-absolute? Para positive siya regardless of kung ano man siya. Yung positive or negative. So your theta would be equal to positive 41. Kasi kung yan i-absolute mo, tsaka wala yung ohms, degrees yan. So, cancelin natin dito yung ohms. Hindi pa na natin naalis. So, yan. Which is argument ng B. So, shift store B. So, ibig sabihin, meron tayong cosine D, power factor at reactive factor. So, since this is capacitive, so this would be leading. Leading. What would be the value? Cosine D is equal to 0.7492. Sine D is equals to
66, 24. So, leading na yan. So, after natin ang power factor, anong sunod? Kunin na natin si SPQ. So, SPQ ulit tayo. So, SPQ natin, sabi ko nga sa inyo, pwedeng yung I squared C. Pwede yan. Pwede rin current conjugate. So, maaaling yan. So, para mabilis, hindi ko napapakita lahat ng solution since mamaubusan tayo ng oras. Ha? So, Meron. Ito, ikaw na mag-solve muna tayo ng current conjugate na lang Nasa may higan. para mabilis tayo. Okay? Kasi baka maubos ang ating oras, hindi natin matapos. But as what I have said a while last time, same lang naman siya. Kahit anong gamitin ninyo, lalabas ang sagot. So the conjugate of C times 50 par angle, 45. Lalabas 140.3076 minus 124.0592 I, which is equal to 187.2883 per angle negative 41.4829. Okay? So, makukuha nyo din dyan. So, ibig sabihin, anong S natin? S S S is equals to 187.2883 P, ito ay VA. P is equals to 140.3076 watts. Q is equals to 124.0592 bar. Okay? So after natin ang SPQ, anong pwede nating sunod na gawin? After SPQ. So since this is series, syempre pwede natin kunin yung individual currents, voltages. So copy lang natin yan para mabilis. Paste natin dito. So alam natin that the total current is equals to IC, IR equals to IC. Which is, anong current natin? Copy lang natin. So, ibig sabihin, this would be XC. This should be minus. Kasi minus din dito. So, ibig sabihin, this would be negative JXC. Or negative. So, C times 10. So, ito C times 10 shift to 3. So, that would be equal to 37.4577 per angle 86.4829. And then, of course, atin naman po VL
would be equal to so yung BL natin would be equal to ano 33.1198 per angle negative 3.5171. Okay? So, ibig sabihin, makukuha mo natin si VR max at si BL max. Okay? So, una natin VR max. Which is equals to 52.9731. 52.9731 bar angle 86. Sunod, syempre yung isa, alpha f times square root of 2 or absolute of alpha f. Which is equals to 46.8385. This is 0.8385 angle negative 3.5171. And that would be your VC max. So this is VC. This would be your VC. Should be your VC. Okay. Question sa RC. The question or clarification? Any question or clarification? Buhay pa ba ang everyone? Naiintindihan pa po. So, yung process natin dito, mapapansin nyo, ulit lang ng ulit. Walang nababago sa flow. Ano lang nababago? Formula because nagiging capacitive or nagiging nadadagdagan. Pero yung mga hinahanap, iyon pa din. Oh. So, sunod natin, series RLC. Ulit na natin. Series RLC. So, syempre, ang given natin would be the same. Ano madadagdag lang? L. Ano magiging L natin? Yung L din ka na last time, which is 25 millihenry. Okay? Sunod, syempre ang voltage mo would be the same. Yung resistance mo din would be the same. Walang mababago dyan. Syempre kung may L, meron tayong XL, meron tayong XL. Syempre kung may XL tayo, meron tayong BL. The same time, kung may XL tayo at may BL, automatically, meron tayong XC, DC. Pero syempre, mag-shift store tayo ng iba.
Kasi yung kanina ay A parehas. So, gawin natin itong shift store. Store muna natin ha. Okay? Okay. Sunod, may Excel ka na, may basic ka na. Ano sunod? Pwede na tayong magkaroon ng tinatawag nating X total. Yung X total natin is simply your Xn minus Xc. So that is equal to A minus B. Which is equals to A minus B, which is equals to 0.5828. Okay? Sunod. Siyempre, ano masunod natin kay RLC? XT. Meron din tayong BT. So of course, BT would be the reciprocal of BT would be the reciprocal of XT. Which is equals to 1 over A minus B. Which is equals to 1.7157 mo. Okay? So, anong sunod natin kay BT? Bakit nagkaroon ng total? Kasi syempre dalawa yung reactants. So, pag binaligtad mo yan, yung total reactants, yan yung total susceptants. Sunod, meron na tayong Y. Aba, wala pa pala tayong Z, pero tayo magkaka-Y. So, Z muna tayo. So, magiging adjustment natin kay Z dito would be R, yung Z ni R, plus JXL minus JXC. Minus C. XC. Yan. Which is equals to N plus J A minus B. So which is equals to N minus 0.5 I. Shift store C. So ano magiging value ng sunod natin? So 10 plus A minus B I. So 10 plus pala, sorry. Not 10 minus, but 10 plus. Shift store C. And 0170 pala. 0170. Bar angle 3.0.
3356. Okay? Chips torsi yan ha. Sunod. Siyempre Y. Reciprocal ng impedance. Ano reciprocal ng impedance natin? 1 over Z. So Y is equals to 1 over Z, which is 1 over alpha C. So that would be 0.0998 bar angle negative 3.3356 or equal to 0.0997 minus ito, napakalit lang niya. So, 0.1, 2, 3, 5. Yan. It's ito. Yan. So, ibig sabihin to ay minus na. Yan. Okay? So, from that, makikita natin si GEQ at si BEQ. So, kung tutuusin guys, hindi na natin kailangan isolve si GEQ at si BEQ. Bakit? Kasi lalabas na yung value. Pan-checking nyo na lang to. So, ito kasi magiging XL minus XC. So, dito, Baka lang ang mga nakikita nila ay cut ah. It's in the cars. so dito, ito magiging XL minus XC din, yung nasa taas. So, this would be A minus B din. Absolute. For a while. Okay. Okay. So this would be the absolute value of A minus B. So ang lalabas yan, ano magiging lalabas na value dyan? Eh di ito. Yung nasa Y natin. Yun pa din po yung lalabas na value. Okay? So kung tutusin din natin siya, pwede kailangan isolve, pwedeng kunin na lang natin siya galing kay Y. Okay? Sunod natin kay GEQ at BEQ. So anong sunod natin kay GEQ at BEQ? Okay? Pwede na natin kunin sino? Current. Diba? Current is equals to B over Z. Which is ang Z natin is alpha C. So, shifts 30. So, 50 para angle 45 all over alpha C. Ano lalabas sa sagot? 4.9915 per angle
41.66, 44. Okay? Sunod. Madalas ako mabaog at matalo. Pero ang mahalaga, maganda yung feelings ko. Ano sunod natin sa current? Meron tayong instantaneous at maximum current. Kahit simple, okay lang yun. Basta maganda skin ko, panalo ako. So dito, ang magiging instantaneous current natin is the same formula. So mapapansin nyo talaga, ulit-ulit lang yung nangyayari. Ulit-ulit lang yung sequence. So dito would be alpha D square root of 2. Okay, thank you, Mayos. Maraming salamat, Mayos. Sa siyahin ko. So absolute ni D, square root of 2. Teka lang. What? That would be equal to 7.059 1. So that means your maximum current is 7.059 1. Angle 41.66 44. O, pagkatapos ng current total, anong sunod kay current total? Theta. Theta is the absolute value of the argument. So, dito, same pa din yung sequence natin. Theta would be the absolute value of argument C, shift store E. So, absolute value of argument C. So, shift store E. Which is equals to 3.3356 cosine E sine E. So, anong lalabas sa value? Cosine E, 0.9983. The question is, leading to o lagging? Oh, ako na kayo naman ang tatanungin ko. Leading kaya to o lagging? Leading po ito o lagging? Based on your analysis. Anyone? Ano sinasabi ko pag leading at lagging? Anyone? Ano po kaya? Leading, lagging? Buhay pa ba? Lagging. Bakit kaya lagging? Miss Maderazo, ba't kaya lagging? Kasi po, mas malaki po yung XL kesa po sa XC. Correct. Kasi mas malaki yung XL sa XC. So makikita natin siya, positive siya, so siya ay inductive. At sinabi natin, basta inductive civil, lagging. So B, lagging. Okay? So anong sunod natin sa ating solution? Ito sa power factor. Kunin na natin si power. O current conjugate na tayo. Para mabilis. Current conjugate. So for current conjugate, so conjugate ni current which is conjugate D times 50 bar angle 45. So lalabas 249.1536 plus 14.5216.
Tapos dito sa ating magiging 249.5665. 5765 pala, sorry. Bar angle 3.3356. So, ibig sabihin SPQ S is equals to 249 BA. P is equals to 249 pero 1536 watts. Q is equals to 14.5216 var. Okay? So yun sa SPQ, anong sunod na mangyayari? Eh di dalagyan natin ng BR, BL, BC. Okay? Ito. BC pala ito. Sorry. So ngayon, magkakaroon na tayo ng BR, BN, at BC. Okay? So dadagdagan lang natin to ng isa. Dadagdagan lang natin to ng isa. BR, BN, BC. So this would be BR, BL, BC. This would be BR, BL, BC. Paano isa-solve? This would be positive. Okay? So bago yan, yung current muna. Anong current natin? Total current is equals to IR, IL, IC. Diba? Kasi series equal ang current. So anong current natin? Mag-series equal ang current. So sa voltage, magiging alpha D na to. Alpha D, alpha D. This would be XL. This is negative P. This would be EF and then alpha X. EF, alpha X. So kung mapapansin nyo, ine-edit ko na lang siya kasi wala naman pong nababago. So alpha D times 10, shift to 3. So that would be 49.9153. Bar angle 41.6640. Ships ko E. Sunod, alpha D times AI. Para sa VL. So that would be 47.0441. Bar angle 131.6644. Ship store F. Okay? So, ship store F lang yan. Sunod ay VC. Okay? So, VC, alpha D times alpha B I, negative alpha BI pala. So that would be ship store X. Is equal to 44.1348. Bar angle negative 48.1348.
3356. Okay? So after nun, ship store X. Absolute of E times square root of 2 para doon sa maximum. So yung angle muna, hindi to mababago. Copy-paste lang tayo sa angle. So yung angle galing dito. Yung angle ng BL galing sa BL. Yung angle ng BC galing sa BC. Okay. After that, syempre, kunin natin yung mga instantaneous, yung maximum voltage ng bawat isa. So, one is 70.5909. Yung isa naman, alpha F times square root of 2. That would be 66.5303. Next naman po is alpha X. 62.4160. And that would be series RLC. Okay? Sunod natin sa series RLC. Papasok pa tayo sa series LC. So pag series LC, anong sabi ko? Same lang siya ng series RLC. Isi-zero lang natin lahat ng R. So copy-paste na lang natin to. Isi-zero lang natin si LC. Isi-zero lang natin lahat ng R. So ito, masisiro na. So 0 din si G. So XL, same. XC, same. XT, BT, same. So ito magiging 0 na. Magiging 0 na to. Magiging 0.58 bar angle 90. So yung Y natin magiging 1 over Z. Ibig sabihin, para yung magiging 1 over BT. Okay? So, shift store C muna tayo. So, A minus B I shift store C. So, inverse. So, anong Y natin? Ang Y natin would be 1.7157 bar angle negative 90, which is equal to negative 1.7157. So, ito, hindi na yan GEQ, BEQ. So, yung GEQ, BEQ natin, masisiro na si GEQ kasi walang R. Si BEQ naman, papasok na siya, equal siya kay BT. Mag-i-equal na siya kay BT. So, pwede na natin kunin si Karen. Save ko muna, baka mawala. So, si Karen, 50 bar angle 45 divided by alpha C. That would be equal to 85. Ang taas ng current natin. Kasi 0 nga pala to. So, tataas na lang yung current. 85.7873 bar angle negative 45. Shift store D.
Siyempre, ang instantaneous current natin, absolute D times square root of 2, which is equals to 121.32 Kasi daw kung sila walang pasok. 16. So dito, magiging angle ay negative 45. So maximum current, 121.32. Theta would be 90, which is argument alpha C. So cosine 90, pwede na natin itong gawin cosine 90, Uwian na po. which is equals to unity. Cosine 90, which is 0. Sin 90 is equals to 1. Okay? So by current conjugate, so conjugate natin si D times 50 bar angle 45. Makukuha natin ang power natin, which is taas 4,289.3663 bar angle 90, which is equals to 0 plus 4289.3663 ay. So P is equals to 0 dahil wala tayong resistive. Kasi nga, L siya. So ito ang inyong magiging S. Ito din ang inyong magiging Q. Current, same, copy. Equals to LC. Ay LIC. Mawawala syempre ang BR. So magiging alpha D times AI store F is equals to ang taas. Wait lang guys. Yung alpha D natin, 85 ang current. Kaya mataas. Sobrang taas eh. Times AI. Sobrang taas ng ating magiging voltage. So this would be equal to 808.5265 bar angle 45. Taas naman ito. Tapos yung isa, alpha D times negative BI. So dito naman, this is 758.5265 bar angle negative 135. So pag ano natin, kinuha natin yung kanyang alpha F. So wala din tong BR max. So may BL tayo, may BC tayo. So BL is absolute of F times square root of 2, which is equals to, ang taas ng voltage, 1,143.4291. So, depende kasi yun sa example. Pero, kumbaga, hindi na siya makatotohanan. Pero, tama naman yung ginawa natin. Tama naman yung formula. Which is equals to 1,143.4291.
This would be bar angle 40. This would be negative 135. This would be alpha x times square root of 2, which is equal to 1,072.7185. Hello, Leslie! Ito. Welcome home! Okay? So that would be Ito na, handa na ang series LC. handa na ang diamonds natin. Let's go. Meron tayong 6,000 diamonds. Kakabili ko lang. So, question or clarification for series. 7,000 to 10,000 na yata May yung tanong po ba? Buhay pa ba ang everyone? natin, pare. No, tignan natin yung gusto kong kunin. Buhay pa, buhay pa? First order Jet Cooper. Hindi. Hindi yan yung gusto ko. Okay? Cyclops. Hindi rin yan. So, let us continue. Maganda yan, Master Yoda. Alucard. Then, si Darth Vader ba? So, parallel Meron na tayo RL. 22 credits. So, parallel naman tayo. Ito, my menu. Ayan o. So, kuhalin natin ang given. Di ba? Pag parallel RL, syempre, hindi mababago si voltage, Nasaan ba sila? hindi mababago si XL, hindi mababago si Bmax. Leslie. Di ba? Same lang din yan. Ayan pare o. Sige, tingnan natin kunin sa RLC. Mas maayos yata tingnan ng RLC. Mamaya paggawa ng hanggang alas 8 ako dito. Sa amin. Hindi yan, mababago naturally. Oo. Sige. Mamaya pagtapos. Sige. Salamat. So ngayon, anong sabi ko pag parallel RL? Saan ka mag-uumpisa para hindi ka mahirapan? Kahit hindi na ako ganun kagaling. Mag-uumpisa ka kay One yun pare. Tignan natin. Ako medyo na-exit na ako eh. No? ito ngayon ang isi-ship store mo. Sige, pwede na pala yan. Yan na lang. Ship store A. So alam natin that pag RL, ang uumpisa mo ay Y. Because Y, First draw. Sino to? Y is equals to what? G Next one. minus J Skin BL. and Alucard. Okay. Which is equals to 1 over R minus J 1 over XL para hindi tayo magkalituhan, which is equals to 1 over 10 minus J 1 over A. Ano lalabas na Y? So, ship store A muna tayo. One over 10 minus 1 over A I. Which is equals to 0.1 minus 0.161 I mo. Yan ang pinakamadaling way para makuha. Sunod ng Y, saan natin siya kukunin si Zay? Baliktad po tayo. Reverse method. Y is equals to 1 over Y. Which is equals to ship store pala muna natin to, sorry. Ship store B. Ngayon, ang ship store mo ngayon muna ay si B. Si Y. So, ship store B. Ngayon, ito ay magiging 1 over B. This equals to 4.6
7041 plus 4.9912 I. So yan, which is equals to 6.8587 bar angle 46.6962 I. Wala palang I. So itong isa, ships torsi. Ships torsi natin yan. So ngayon, ito pala, yung B natin is also equals to, so ships torsi muna. Yung B natin ay also equal to 0.1458 bar angle negative 46. This is mo. This is O. Okay. Pero, di ba, equal din to saan? Yung sinasabi nating REQ plus JXEQ. Di ba? REQ, XEQ. So we could say that REQ is equals to G over G squared plus BN squared. Okay? Which is equals to ito din. Same lang. XEQ papalitan lang din natin to ng BN over 1. Lalabas din yan, ito din yan. Di ba? For checking purposes. Okay? So, anong sunod natin? Diyan. Anong sunod natin? Current. Alam natin that current is, anong formula ng current? V over Z. So, babalik at babalik pa rin tayo dito. Pag natapos natin yung i-reverse, makuha si Z, babalik din tayo sa normal procedure. V over Z. Okay? So, dito, magiging 50 bar angle 45 over alpha C. Magiging 7.2900 bar angle negative 1.6962. Okay? Ship store T. Siyempre, kung nakuha natin yung current, kung makukuha natin yung current, ay ano sunod? Siyempre, meron tayong, yung diniscuss ulit natin kanina, instantaneous at maximum. So, instantaneous plus maximum. So, alpha D na absolute times square root of 2. Labas ay 10.3097. Ang angle niya is minus 1.69.
So, ibig sabihin, ito ang inyong magiging angle. Okay? So, itas natin ang current. Anong sunod sa current? May nagkamali pala si Sir Tim. Wala, hindi na napapa-adjust. Adjust ko muna lahat para sigurado maging reference ninyo ay tama. Baka mamaya magtaka bakit biglang napalitan. Hindi ko napansin kanina. So, ang ating current dito, current. Wala naman dito. Okay. So, going back dito, parallel RL. So, tapos natin ang current. Anong sunod? Balik na ulit tayo ng current conjugate. Ay, hindi pala. Theta. So, theta natin dito. Theta is argument of absolute C, which is equals to 46.90. Absolute of argument C. Stop. So, ibig sabihin ito ay cosine E. This is sine E. Cosine E is equal to 0.6859. Sine E is equals to 0.7277. Okay? So, after ng power factor, anong sunod natin kailangang i-measure? Power. Papasok na tayo ng power. So, SPQ uli. Anong pwede natin gawin para pinakamadaling formula? Current conjugate. So, para mabilis natin makuha, current conjugate tayo. So, conjugate ng D, pa din, times 50 bar angle, 45. That would result to 250, sakto, plus 265.2582, which is equal to 364.5023 bar angle 46.16. So, itong S mo, ito ang P mo, ito ang Q mo. So, ngayon, since this is parallel, ano nga sabi natin pag parallel? Pag parallel, ang equal ay, ano? Voltage. Correct. So, ibig sabihin dito, magiging V total is equals to VR is equals to BL. Hindi po current. Which is equals to 50 bar angle 45. Ngayon, ang current mo ngayon dito ang magiging summation. So dito, ang inyong I total is equals to IR plus equals to plus IL. Ano ngayon natin kukunin yan? Alam din natin that
The total current is equals to what? V over Z. So that is equals to V of V total over Z. Tama? Ano ba si Z? 1 over Z. Di ba yan ay magiging B total times ang 1 over Z ay equal saan? Y. Di ba? Eh, ano ba si Y? G minus JBL. Di ba? So we could say that IR, kung dinistribute natin yan, ano magiging formula niyan? B total times G minus B total JBL. Which is equals to, ano bang B total of times G? Magiging B total over R. Diba? Ang negative J, pag nilipat mo sa babaan J, magiging positive. So magiging J, ang reciprocal ng BL ay XL. So magiging J, XL. Ito ay B total pa. So ibig sabihin, IR is equals to B total over R IL is equals to B total over JXL, which is equals to 50 bar angle 45 divided by 10, which is equals to 5 bar angle 45. I total is equals to 50 bar angle 45 all over anong JXL? AI. Which is equals to 5.3052 bar angle positive 45, negative 45. So yan, syempre, may instantaneous din yan. Di ba? IRIL. So magkakaroon ka din na to. So magiging IL to. Pwede natin itong i-ship store sa, ano na ship store natin? D. So ship store E. Hindi na pala tayo. Ship store F at ship store X. Tama. So ship store F. Ship store X. Okay. So absolute F times square root of 2. So magiging 7.0711 ampere to ha. So this is IL. So this would be 7.0711
bar angle negative 45. Positive 45. Tapos ang ating, ito yung IR pala, sorry, this is PR. Sorry. Current nga pala tayo, no? So this is IR pala. So IR max, IR, okay, IR. And then this was be IL max. So this would be IL. So this will be X, absolute X times square root of 2. So 7.50, 26 ampere. So 7.50, 26 side negative 45. And that would be parallel RL. Okay? Question sa parallel. So, lagi yung tatandaan, saan lang siya nababago? Katulad lang din siya ng series, ang magbabago lang, mauuna nating isosolve si Y bago kay Z. Tapos, pag nakuha mo si Z, yun na magiging REQ, XEQ. Pagkatapos nun, makukuha mo na si current, ganun na uli, dire-diretso na uli. Wala nang pinagbago. Question or clarification sa parallel RL. Question, clarification. Walang tanong? Sigurado? So if there are no further question or clarification, magre-reverse naman ako. Kayo naman ang magsasagot para naman may impart kayo. So this would be submitted at the end of our class. So, sasagutan ko ang parallel RC, LC at RLC. So I'll be sending a Google Drive na PDF form po. So ano magiging ano? So last name underscore section underscore activity number 1. Naka-PDF form po to be submitted at the end of our class. So, kayo naman. So, I'll be sending the drive, totoo nga ano. So, I'll be sending the Google Drive link. And then, doon po tayo magpapasa. Okay. So I'll be sending sa Gmeet natin sa GC natin isisend ko na lang sa GC ang ating pagpapasahan. And then, isasend ko na din yung ating naging activity for today. So, kayo naman ang magtuloy. So, hindi kailangan i-type ha. So, pwedeng sulat kamay, tas picturean, basta naka-PDF. Okay? So, pwede po tayong mag-leave ng meet, pwede namang hindi. I'll be here if you have any question or clarification. Okay? So, just raise your hand or magsalita na lang and then I'll be answering your question or clarification. Pero as much as possible, kung kaya nang hindi nagtatanong, kung hindi nagsa-search, practicein. Para lang makita natin kung ano na ba yung naiintindihan nyo sa topic. Okay? Same ano lang naman yan. Process yung sunod. Okay?
Pero ano nga po ulit ang isasolve? Yung tatlo po. Ano ulit? Di ba RL yan na parallel? Eh di parallel RC, parallel RLC, at parallel LC. Yung natitirang tatlong parallel. Okay? Natin yung cellphone.